MBC Media Group. Isang minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes tayo ngayon, ika-18 na ng Abril 2024. Sa ulo ng ating mga balita, ilang lugar sa bansa nakaranas ng Dangerous Heat Index kahapon ayon sa Pag-asa. Pero ang Dubai, binaha naman kaya ang dami hong mga na-stranded na mga eroplano. Visayas Grid muling inilagay sa Red Alert. Luzon Grid nananatili naman sa Yellow Alert dahil pa rin sa kakapusan ng supply ng kuryente sa mga pumapalyang mga planta. Full operations ng mga pumalyang planta ng kuryente inaasahan bago pa matapos ang Abril. Cagayan Governor Manny Mambay pinagtanggol ang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Alkalde ng Mandaue, 4 na konsihal inireklamo sa Pangulong BBM, kinasuhan naman sa Ombudsman. 4 na kalalakihan na tumangay ng isang kaldero ng ulam sa isang karenderya sa Nueva Vizcaya. Huli sa CCTV. Arestado na. Mga loko, pinag-initan yung adobo. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 17 lugar sa bansa nakaranas nga ng Dangerous Heat Index kahapon ayon sa Pag-asa. Naramdaman ang heat index na 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Ako, mag-iingat din ho yung mga taga-Lingayen, sabi po ni Mayor Paul Batawil, ha? Magkatabi lang ho yan eh. Yun din sa Aburlan, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan at sa Katarman, Northern Samar. 43 degrees Celsius naman ang heat index na naranasan sa Ambulong, Tanawan, Batangas na katabi lamang ng Talisay. Dumangas sa Iloilo at Giwan, Eastern Samar. Nasa dangerous level din na 42 degrees Celsius ang heat index na naranasan sa Don Mariano Marcos State University. Yan po ay nasa Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Tugigaraw City sa Cagayan, Isabela State University Station sa Isabela, Cagayan, Sangli Point sa Cavite, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Bira, Catanduanes, Rojas City sa Capiz at Iloilo City sa Iloilo. Itinuturing na nasa danger category na ang heat index na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius na maaaring magresulta sa heat stroke kapag patuloy na na-expose sa matinding init ng panahon ang isang tao. Asahan at titindi pa ang init ng panahon sa mga susunod na araw hanggang sa Mayo. Ayon sa Pag-asa, posibleng maramdaman pa rin ang maraming bahagi ng bansa ang lagpas 40 degrees Celsius na heat index. Ito'y dahil sa umiiral na ridge of high pressure area na nakakaapekto sa ating bansa, pinatitindi ng panahon ng tag-init at ng El Nino. Bonsod nito, muling nagpaalala ang Pag-asa sa publiko paghandaan ng matinding init na lagi magdadala ng proteksyon upang hindi magkasakit. Sinabi pa ng State Weather Bureau, 42 o 42 hanggang 46 degrees Celsius na heat index ang may tuturing na danger level na maaari na magdulot ng heat exhaustion o dili kaya ay heat stroke. Kaya sa mga magsasummer mag-outing, ha? Lalo na sa tabing dagat, siguraduhin po natin na kayo po ay may baong sunblock. At magmaon na rin ho ng payong. Pagdating ng alas 10, humilong. Hanggang bandang alas 5. Huwag mag-inarte. Sayang ang OOTD ko. Hindi ako may OOTD ka, may skin cancer ka naman. Sige kayo. Idineklarama ng state of calamity sa buong lalawigan ng Basilan dahil sa matinding tagtuyot na dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Ayon kay Basilan Governor Hajiman Saliman at Vice Governor Yusuf Alamo, nagdesisyon ng konseho ng lalawigan ilagay sa state of calamity upang magamit ang pamahalaan ng pondong makatutulong sa publiko. Gayunman, sinabi ni Saliman na nagkasundo naman ang mga opisyal na tutukan muna ang mahalagang programa para sa sektor ng agrikultura na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente sa 11 bayan at 2 syudad ng lalawigan.
Batay sa report, libo-libong ektarya na ng taniman ng palay at mais sa Basilan ang nasira dahil sa matinding tagtuyot. Habang 6 na wildfire na rin ang naitala sa Basilan sa nakalipas na 3 linggo. Nagdeklara na rin ang state of calamity ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Surala sa South Cotabato dahil sa patuloy na matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Municipal Agriculturist ng Surala, 1,000 hectares na ng sakahan at mga fish pond ang natuyo. Umabot naman sa 71 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Plano ng lokal na pamahalaan ng Surala na gumamit ng Calamity Fund para mabigyan ng tulong ang nasa 1,000 magsasaka sa lugar na apektado pa rin ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, pumalo na sa 34.7 degrees Celsius ang temperatura sa kalapit nitong lungsod na General Santos City, ikasyam sa pinakamataas na naitala sa bansa nitong mga nakaraang araw. 11 oras na isinailalim naman sa yellow alert ang Luzon Grid dahil sa dami ng mga pumapalyang planta. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nagsimula ang yellow alert 1:00 ng hapon hanggang 11:00 kagabi. Bunsod ng force outage ng 18 planta at pagpalo sa 12,874 megawatts na peak demand. Inilagay rin sa yellow alert ang Visayas Grid mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Itinaas sa red alert mula 5:00 ng hapon hanggang 9:00 na ng gabi. At saka muling ibinaba sa yellow alert 9:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. O 9:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. 15 planta ng kuryente ang pumalya sa Visayas Grid kahapon. Posibleng maibalik naman sa normal na operasyon ang mababagsak na planta ngayong darating na weekend. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, inaasahan ng DOE na may babalik na sa full operation ang mga pumalyang planta sa April 20. Habang katapusan pa ng Abril, inaasahan babalik naman ang normal na serbisyo ng ilang mga planta. Yung pong planta na nagkaroon ng outage kahapon, sa tansya po natin ay magkakaroon na po, babalik na po sila sa serbisyo sa April 20. At meron pa po tayong isang planta na inaasahan. Inabisuhan naman. Katapusan ng buwan. Katapusan ng buwan. Okay. Inabisuhan naman ng DOE ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang maibsan ang problema sa mga power grid. Yan talagang buhay. Ako, pinaninindigan ko na yung once every 2 days na lang kung maligo. Usik-usik pa. Di ba? Maghilod na muna kayo ng advance maghukay maligo. At para tulungan din natin ang sektor ng pagsasaka. Habang muli nananawagan po ang PAGCOR, padala nyo na inyong mga entry sa PAGCOR Photo Contest 2024. At yan po ay para sa mga amateur at mga professional photographers. May nag-iintay na malaking premyo. Ang tema ngayon ay Harvest Time. Naglalayong ipakita ng PAGCOR Photo Contest ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para magkaroon tayo ng food security. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, isa sa highlights ng 2024 photo contest ay ang drone category o pangalarawang kuha mula sa impapawid gamit ang mga drone camera. Bukod sa drone, nananatili rin ang conventional category at saka yung mobile category o yung kuha ng mga litrato gamit ang inyong mga cellphone. Ang premyo ay itinaas na rin sa 2.23 million pesos. Kaya yung 8 mananalo para dito sa conventional category ay tatanggap ng tig 100,000 pesos. Malupit, 8 din ang mananalo sa mobile at 8 din sa drone category. At sila po naman ay tatanggap ng tig 50,000 pesos. Ang mga pwedeng sumali, Ivan, pwede ka na 16 and above. Si Ivan 17 years old na Ang mga entries ay dapat kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ipadala nyo na kaagad dito www.pagcor.ph/photocon2024. Yan, padala nyo na nang sa kayo maihabol ho ninyo.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? May dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Tatlong lungsod sa Pilipinas ang napahanay sa least air polluted cities sa buong Southeast Asia. Congratulations! Sa 2023 World Air Quality Report ng Swiss Air Monitoring Company na IQAir, kabilang dito ang Calamba City sa Laguna na pang-anim sa rehiyon na may pinakaligtas na air quality sa bansa. Meron naman ang Calamba na 8.2 micrograms per cubic meter ng PM 2.5 ang amount ng aerosol particle at ginagamit din na standard air quality indicator. Alam po ninyo ang pangsyam naman sa listahan, Carmona City. Yan din mo sa Cavite may 8.9 at ang pang-11 Balanga City sa Bataan na may 9.2 micrograms per cubic meter. Kaya pa man hindi naabot ng tatlong syudad ang nirerekomendang 5 o mababa pang annual average na PM 2.5 concentration. Ang pinakaligtas na hangin naman ay nasa Mamuju, Indonesia na may 3.7 micrograms per cubic meter, Kupang, Indonesia 4.6 at sa Bungawan, Malaysia 6.7. Kaya alam nyo na ngayon anong dapat gawin, maglinis ho tayo ng hangin. Mga mamis, laundry day today. Pwede ho tayong maglaba. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 13 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dakuan muna natin si Noche Cacas sa biglang naburam. Ayun, nasa Las Piñas Public Market ngayon si Noche. Aris 27 Noche, good morning. Mayong buntag, ito yung Angel, sinadya natin ngayon itong Las Piñas City Public Market para ma-informahan agad natin yung ating mga mamimili na magtutungo dito sa palengke. At dito sa loob ng palengke ko yung Angel, dito tayo sa may gulayan ngayon, ang presyo ng cauliflower nila ay 180 ang kilo. Yung broccoli naman ay nasa 240 habang ang chicharro 210. Isama na rin natin yung yellow corn, 30 pesos ang kilo. Yung okra 20, habang yung upo 55 ang kilo. Sama na natin yung naghahanap na patola. 100, kano kilo ng patola? Pagkano? 200 pesos po. 200? 100. 100. Ayun, 100 pesos ang kilo. Habang ang celery 180. Ito yung pinaka-basic needs talaga, yung tulad ng kamatis, 60 pesos ang kilo, yung bawang 170, yung luya 170 rin ang kilo. Sama na rin natin yung kalamansi, nasa 95 ang kilo, carrots 100, talong 100, ang palaya 105, habang ang labanos 115 ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng petsaya bagyo, 80 pesos ang kilo. At ang petsaya Tagalog 100. Yung sitaw naman 40 pesos ang kilo, habang ang beans 100 ang kilo. Ito, magtutungo. Thank you, Lai. Okay, pupunta naman tayo ngayon. Teka muna. May hibi dyan, may hibi. Magkano hibi? Hindi magiging kompleto ang... Hibi daw, Lai. Meron ka daw ba ang hibi? Hibi? Wala. Walang hibi? Wala. Yung itlog mo, magkano yung isang tray? Isang tray po, 210 to 240 po. Oo, anong size yan? Yung small po, 200. Ay, yung medium po, 200. Medium. 240. 240. Stable naman pala. Oo. Mura dito yung mura, no? Mura po. Baka naman yung Under po dito. nalalabas pa naman dito. Hindi. Malaki. Malaki. Okay. Thank you. Then, paano naman natin yung
Ha? Sino pupuntahan mo? Yan yung mga isda. Ito, yung mga isda. Okay. Ito, ate, live po tayo sa DCRH. Magkano ngayon yung hipon? Yan. Magkano yung hipon? Magkano yung hipon na kuya? Ha? Ano yung mga tinda mo? Ito sir, Pampano White, Pampano Black. Magkano yan? Ang Pampano White sir is 400 talaga. Oo. Ang Pampano Black is 400 din. Ang Maya-Maya, ang price natin sa Maya-Maya ngayon is 480 to 500. Dalagang Lapad, nasa 380. Ang Samaral, nasa 400. Ang Sapsap, 400 to 450. Ang Bitubo, 400. Ang Hasa-Hasa is 360. Yung Kansala is 360 din. Okay. Yung mabangos? Bangos ngayon is pumapatak ng 200 to 240 per kilo. Uy, mas mahal pa. Mas mahal pa ang bango sa Pampano? Mas mahal yung bangos sa Pampano? Hindi po, ang Pampano is 400. 400. 400. Akala ko 200 eh. Ano ba kaibahan? Noche, tanungin mo na, ano kaibahan ng Pampano Black at saka yung Pampano White? Ano yung kaibahan ng Pampano Black at saka Pampano White? Ang Pampano White po kasi, usually, ang dating dito sa atin is frozen na. Imported. Kasi ini-export yun sa ibang bansa, tapos dinadala dito sa atin, frozen na. Unlike sa Pampano talaga na hindi nila na-export, kaya dito talaga sa atin, sariwa talaga. Yung Pampano White. So, ang problema lang is madalang sa dumating dito sa atin. Okay, so ibig sabihin yung Pampano na yan, galing yan doon, white na yan, white pa yan, dumating sa Pilipinas, black na. Hindi. Nagkaiba talaga. Nagkaiba talaga wala siya. Loko ka. So yun ang pagkakaiba, imported ito, tapos yung imported ito, ayan. Yan, imported yung Ano itim. yung imported, yung white? Hindi, yung white local yan. Okay. Yung white na frozen. White ang frozen. So Ha? yun ang frozen. Okay, so yun ang, ay yung hipo naman, yan. Teka nga. Uy, magkaliwagan. Noche. Ito, ibigay ko yung kanyang. Wala pa. Noche. Oo. Yung black ang imported o yun ang ang local? Yung po ang sariwa talaga. Yung black. Dito sa atin. Yung black talaga. Okay. Yung white yun ang Yung white Pampano yun talaga. ang imported. Opo. I see. Siya, sige. Ano na mas masarap? Parehas lang din naman. Parehas lang. Yun naman pala eh. Opo. Sige. Okay, thank you. Maya pa to eh, kumakain sila tita natin. Habang yung karne ng baka naman natin yung Angel ay nasa 470 yung laman at yung baka 325, yung baboy, yung liempo 375 ang natiro habang ang manok nasa 175. Okay, live mula dito sa lungsod ng Las Piñas sa public market. Wala sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako sila Tika tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman, magandang development doon sa mga nakamonitor ho natin tungkol ho sa isda. Sinibak ng Office of the Ombudsman ang Direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Demosthenes Iscoto. Ito ay matapos na mapatunay ang guilty sa kasong katiwalian sa pagbili ng BIPAR communication equipment noong 2018. Sa 22 pahinang desisyon, sinabi ng Office of the Ombudsman na pinabura ni Iscoto ang isang kumpanya sa isang 2 billion contract para sa Vessel Monitoring System Project. Itinalaga naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. si Isidro Belayo Jr. bilang OIC para mapanatili ang maayos na operasyon at pagpapatuloy ng mga malalaking proyekto ng ahensya. Dating nagsilbi si Belayo bilang National Coordinator ng Seaweed Program ng BIPAR at naging Regional Director din ng Zamboanga Peninsula. Kala siguro na Iskoto makakalusot siya, Iskotong palang loko, Abay, mantakin ho ninyo para mapaboran lamang ho yung supplier. Dinagdagan yung bibilhing mga radyo, yung mga equipment. Hindi ko matandaan yung bilang eh. Dinagdagan para mapaboran ho yung supplier.
Apat na kalalakihan naman tumangay ng isang kaldero ng ulam sa isang karinderya. Yan po sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Nahuli sila dahil kitang-kita sila sa CCTV. Detalye ng balita mula kay Delius Cesar Seba mula sa radyo natin Nueva Vizcaya. Delius. Magandang umaga Pilipinas. Sa pulsa kuha ng CCTV ang 2 sa 4 na lalaking suspect sa pagnanakaw ng isang kalderong may laman na ulam na nakadisplay sa harapan pa mismo ng isang karinderya sa bayan ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Sa video, kitang-kita ang pagdating ng mga suspect lula ng isang motorsiklo, ang dalawang magkaangkas na tumapat sa karinderya. Maya-maya pa ay bumaba ang driver ng motorsiklo na nakasuot ng itim na t-shirt, saka ito nakipagpalitan ng pwesto sa angkas na nakasuot ng jersey. Nang makahanap ng timing ang nakaitim na t-shirt, ay mabilis na tumakbo patungo sa lalagyan ng mga ulam at saka nito tinangay ang isang kaldero. Mabilis naman na tumakas sa mga suspect, subalit nasa kote din ang mga ito sa isinagawang follow-up operations ng mga pulis. Na-recover din ang kaldero pero nasimot naman ang laman nitong ulam na adobo. Bukod sa kuha ng CCTV na nagsilbing ebidensya, testigo din ang isang tricycle driver. Nagmistulan namang mga pipi at tikom ang mga bibig ng mga suspect nang tunungin ang mga ito ng mga pulis sa dahilan ng kanilang pagnanakaw. Subalit aminado naman ang mga suspect na nakainom ito ng alak. Lumabas sa investigasyon ng Bagabag PNP na wala namang umanong naiulat sa mga itong may dating record sa pulisya o barangay at ito lamang ang kauna-unahang insidente na nasangkot ang mga ito sa hindi magandang gawain. Nakalaya din kinalawanan ng mga suspect matapos iurang at magsumiti ng affidavit of desistance ang biktimang may-ari ng karinderya. Samantala nagbayad naman ng 1,500 piso ang mga suspect sa may-ari. Matatandaan nito lamang nakarang araw ay mabilis na nag-viral ang naturang video matapos ito maipost sa social media. Mula sa 104.5 Radyo natin Bayumbong, lalawigan ng Nueva Vizcaya, ako si Adelio Cesar Seba, kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayos sa trip-trip na talaga. Abi Klima, turuan mo nga to na magluto ng adobo nang sa kayo na hindi na sila nandudugan sa buti na lang hindi sila tinuluyan ng may-ari. Napamahal yung kanilang adobo. Ang hindi nila alam, adobong sitaw pala yun. Maganda umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 4 na umaga. Ayun, sa halip na 3,736 lamang na BMS transceiver, ang ginawa ni Iskoto, bumili ng 5,000. Para paboran lamang yung SRT UK. Kaya yun, nadali ho siya, no, napapanagot at willful violation of the law, sabi po ng Office of the Ombudsman. Ay, teka nga pala, Ombudsman Sam Martires, nakikinig nga lang din yung mga taga-Ombudsman ngayon. Baka po pwede pakitingnan nyo nga din ho itong ginawa ng Galas Police Station 11. Meron po, ilabas nga muna natin, yan. Ayan, meron pong isang driver na natutulog sa loob ng kanyang minamanehong truck. Natutulog habang nakaparada ho. Ayan, kita ho ninyo, isang mandarambong, isang loko-loko, kinuha yung bag. Kinuha yung bag. Tapos, kita-kita naman ho natin, di ba? Ninakaw yung bag. Nung manakaw yung bag, di syempre, nire-report ng tao na nanakaw yung kanyang bag. Ayan. After siguro mga several hours, may tawag sa kanya. May tumawag doon sa tao na yung bag mo nandito sa police station sa Galas. Pakikuha mo na lang. Di ginawa ng driver, pumunta siya sa police station sa Galas para puntahan yung bag. Nandun sa police station Pumunta siya doon. Aba, pinusasan yung tao. Napusasan siya. Ano kasalanan ko? Nang hold up ka. May reklamo sa itong taxi driver. Ito. At ang ebidensya ay naiwan ang bag mo doon sa hinold up na taxi. Alam mo niyo, kinulong ho yung driver. Nakakulong. Di syempre, nakulong siya. Tawag siya ngayon sa bossing. Bossing, nakulong ako dito ngayon dahil napagkamalan ako ng hold up ng taxi. Dinala ngayon tong CCTV footage na ito doon ho sa impila ng pulisya. Dan sa sa Station 11 ng Galas. General Marbil, baka nakikinig ka, General Manahan, So, dinala nung head ng security ng kumpanya, yung CCTV para ipakita na yung bag na yon nanakaw. Di ba? Aba, ginawa hindi. Tinuluyan yung tinuluyan. Hindi na pumunta yung mga kapatid. Sabi na, hindi, areglohin nyo na lang ng 20,000. Saan nga magnanakaw ng 20,000? Di ba?
Ano nga driver na nga, natutulog nga yung tao, nanakawan pagkatapos di ba? O di tinuluyan. Pinailan ng kaso. Ha? Tinuluyan. O pagdating naman sa piskalya, yun naman piskal na hindi man lang in-evaluate yung mga ebidensya, tinuluyan din. O ngayon, kinakailangan mag-post ng 100,000 pesos na bail bond yung pong kawawang driver dahil siya ay napagkamalang holdapper. Alam mo ninyo, dito mo makikita, pinasisweldo natin itong mga lintik na mga lespo na ito. Ha? Namumuro na itong galas. Di ba dati pa yung galas? May mga daming... Di ba? Hindi na nadala. Imbis na mag-imbestiga, sabi, bahala na siguro si Batman, bahala ng piskalya. Ayan. So, yung kawawang tao na nanakawan ng bag, napagkamalang holdapper, ngayon nakakulong. Dahil sa... Kaya kung minsan di mo talaga mapipigilan, manggigil dito sa mga tinaasan ng inyong sweldo para magtrabaho kayo ng maayos pagkatapos ano pang ebidensyang gusto nyo? Alam nyo namang hindi tatayo na yan sa korte dahil kitang-kita yung ebidensya at may testimonya yung head ng security ng kumpanya na ninakaw yung bag. Yung totoong nang hold up at totoong nagnakaw, andun pag-alagala pangiti-ngiti. Ha? Samantalang itong mga pulis ng galas na tamad mag-imbestiga, tinuluyan ang isang kawawang biktima. Maganda umaga, Pilipinas! Ganda pa ang bagay nyo. Sige. Ituloy natin. Ipinagtanggol naman ni Cagayan Governor Manny Mamba na ang napaulat na pagdami ng mga Chinese students sa kanilang probinsya. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, ikiniit ni Governor Mamba na ito ay kaikognayan sa programa ng Commission on Higher Education na internationalization. Ayon kay Mamba, hindi naman problema ang pagdami ng mga Chinese students, lalo't wala naman silang natatanggap na anumang reklamo laban sa kanila. 4 ang university natin sa Tuguegarao alone. 4. No? And these are big universities, Lakay. Yung St. Louis University, yung St. Paul University, the University of Cagayan Valley, and the Cagayan State University. And may mga programa silang ganito. Depensa pa ni Mamba, hindi lang naman daw Cagayan ang may Chinese students, kundi maging ang Ilocos Norte, ang Pampanga, ang Cebu, at ang Metro Manila. Una rito iniulat ng Armed Forces of the Philippines na sisilipin ang umano'y surge ng Chinese students sa mga pribadong universidad sa Tuguegarao. At nga naman isi-single out natin ang Tuguegarao. Iniimbestiga na ng Armed Forces of the Philippines ang pagdagsa ng mga Chinese students sa Cagayan. Ayon kay Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, aalaman nila kung anong dahilan ng pagdami ng mga Chinese nationals sa mga probinsyang malapit sa Taiwan. Humihingi na rin na niya ang pinantulong mula sa Bureau of Immigration, sa Department of Foreign Affairs at Commission on Higher Education para malaman kung may kaukulang dokumento ang mga ito. Una nang ibinunyag ni Cagayan Governor o Cagayan Congressman Jojo Lara na merong 4,600 na mga Chinese students sa isang pribadong universidad pa lamang. Inaiimbestigahan din ang Makabayan Block ang umano'y presensya ng sleeper cells ng China sa bansa. Naghain ang grupo ng Resolution No. 1682 na naglilayong siyasatin ang sinasabing recruitment ng Chinese firms na aktibo para sa mga aktibo at mga retiradong militar. Itiniin ang Makabayan Block na seryosong usapin ng national security at dahil ito sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang sa humihimok sa Committee on National Defense and Security na mag-imbestiga ay sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayos Ano kayong nangyayari doon sa intelligence fund natin? Bakit kinakailangan pumutok ito sa media? Di ba? Bago kayo... Kaya nga kayo may intelligence fund, di ba? Saan napunta yung intelligence fund? Siyempre, very obvious naman nag-iaral yung mga estudyante. Saka hindi naman ito bago na. Dati nang may mga estudyante. Ang tanong nga, diba, bago siguro ito isang bulat sa media, may mga intelligence report na, at least yun ang pagbabasehan mo. Hindi ito nakakaya kayo, tapos sasabihin ng lokal na pamahalaan, hindi, matagal na yan At saka hindi lang naman dito meron. Ano ito? Maagang namumuliti ka?
o dahil sa kakulangan talaga ng trabaho ng ating intelligence community? Maganda umaga, Pilipinas! Speaking of intelligence, itong ating intel sa Mahiwagang Tunog. Kukuha tayo ngayon ng mahalagang impormasyon mula kay Tunog Master Mabel Aribe. Mabel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ang hirap hulaan ng Mahiwagang Tunog mo, ha? Baka umabot na naman ito ng 25, kawawa naman yung sponsor. 25,000. Ngayon, Kuya Angel, 9,000 na. No? 9,000? Paparemyo. Oh, kawawa naman yung nag-i-sponsor. Masakit na sa bulsa, ha? Joke. So, yung isang item, Mabel, ay yung, ano tawag dito? Yung, ano ba tawag mo doon? Yung isang item na yun, Kuya Angel. Yung ventilador na sinasabit sa... Ha? Sa katawan, oo. Sinasabit sa katawan yun eh. Ano nga yun? Anong tawag doon? Nakakahula nun. Anong tawag doon? Collar pan ba yun? Secret. Hindi, sinabi ko na eh. Sabi ko nga eh. Basta isang, dinisclose ko na eh. Kasi mahirap eh. Mahirap po. Mahirap nga. Anong tawag doon? Collar pan? Neck pan. Neck pan. Okay, ayan. Neck pan. Portable neck pan. Portable neck pan. Bali, isa na lang. Ano yun? Di baterya ba yun? Ang item na lang natin. Di baterya? Rechargeable? Rechargeable siya, Kuya Angel. Magkano yun sa market? Siguro may mga nabibili na nun. Marami na nun sa mga online platforms natin. Nasa mga 2,000, 1,000, Mahal, 2,000 pesos. Meron na. Mahal, ha? Yes, Kuya Angel. Meron naman yung mga mas mura doon, meron din. Pero syempre, hindi naman natin ganun kasigurado yung mga quality na mga binebenta na lang dyan. Sa mga Facebook, Marketplace. Pero nasa 1,000 to 2,000 siya. Lalo na ngayon, napakainit ng panahon. Perfect na perfect kasi sinasabit lang siya sa leeg. Tapos, meron siyang adjustable kung 1, 2, 3. Talaga ha? Aba, ayos ha. Akala ko nung minsan akala ko headset yun, hindi pala. Neck pan. Usong-uso yun ngayon sa mga kabataan. Nakakita ka na ba, Kuya Angel? Meron na rin ngayon yung sombrero na may fan na rin. Dati na yan. Yung yung nasa harap yung pan? Parang sun visor. Sun visor, tapos may pan. Sun visor. Oo. Mas malupit yung sun visor na may pan, may wifi. Diba? Hindi, solar. Solar yung yung meron sa ibabaw ng kanyang sombrero, nandun yung solar panel. Yun. Pero ito naman ay rechargeable. Wala na siyang battery eh. Yes, rechargeable na lang siya, yung mga neck pan. So, neck pan. Good naman din. Neck pan. Okay. Tapos, ibigay na natin yung prinsipyo ng physics para ano bang ginawa mo doon sa neck pan? Siyempre, Kuya Angel, minsan kapag biglang nagdi-dysfunction ng neck pan, di ba? Kung nasan ka na lang, kung ano yung madampot mo, pinukpok. Pinukpok. Ayan. Sige, hanggang doon na lang muna, Mabel. ang panghula na lang natin ngayon, ano yung ginamit na pamukpok? Ano yung ginamit na pamukpok? Pero wag niyong gagayahin si Mabel, ha? Baka mamaya ang mahal-mahal ng inyong neck pan hindi lang gumana, pukpukin din ninyo, ha? Wag ganon. Mahal yan, neck pan na yan. Ayan. Sige, sa 9,000 ha. Hindi naman yung usual na ginagawa. At dagdagan pa natin, Kuya Angel, yung clue natin doon. Etong ginamit natin na to na pamukpok ay nakikita sa kusina at usually ginagamit to, partner talaga siya. Sige, wag na. Tama na. Ikaw naman, yung giveaway mo naman masyado di ba? Sige, thank you ha. Thank you, Mabel. Maraming salamat, Mabel. Ayan, ang ating tunog master na si Mabel Aribe. Okay, so, kompleto na ha. Kompleto na. Item number 1, neck pan. Ayun. Tapos, nabuisit si Mabel dahil hindi gumagana. Pinukpok niya. Ayan. Ang huhulaan nyo ngayon, ano yung ginamit na pamukpok? Pakinggan natin ang ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 9,000 pesos. Ayan. Gumana naman. Ba't niya pinukpok? Ano yung pamukpok na ginamit niya na madalas nakikita sa mga kusina?
Pagka naman hindi nyo pa nahulaan yan, ewan ko na lang ha. Maganda umaga, Pilipinas! Ang inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagtatext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot, isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At hulaan na ninyo dahil 9,000 para may pambili ho tayo ng Ultabayo. Para paggising natin, talagang kondisyon na tayo. Ha? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay nagtataglay ng mga dead microorganism na nag-a-activate po ng commander ng ating immune system kapag pumasok na ng katawan. Ang tawag ho dyan plasmacytoid dendritic cell. Habang natutulog ho tayo, yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, itinataboy ho yung mga toxin sa ating katawan, kaya tayo ho'y nakakatulog ng mahimbing. At dahil sa nakatulog tayo ng mahimbing, naabot natin yung level ng masarap na tulog, kinabukasan masiglang-masigla ka. May lakas ka uli kahit medyo kulang ka ng tulog, kulang ng oras yung tulog mo. Parang kami lang ho, dito sa DCRH. Ano? Ayan, si Malu Cabral. Kaya kahit kulang ang tulog ko minsan dahil syempre matutulog ka ng hapon, di ba? Gigising ka na naman ng gabi. Kinakailangan mong kondisyon na kondisyon. Ano? Ultabayo, available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na ito'y galing po sa Tioxis Health Ventures. Kung meron ho kayong mga katanungan, mag-text po kayo sa 0917-116-580 para po sa mga karagtagang impormasyon tungkol po sa inyong mga karamdaman. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At alam ba ninyo, lalong-lalo na sa mga medyo senior na dyan na nakikinig sa atin, alam ba ninyo na ang kakulangan sa tulog ay po pwedeng maging sanhi ng maagang demensya? Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 38 na makalipas ang alas 4. Umaga, Pilipinas! 40 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng family alcohol protection ninyo laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga household. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rapid compound improved cologne. Yan yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, lalo na ng mga blind masseur na nasa mga airport. Gamit din niya ng mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rapid alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rapid alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And speaking of health, yung Philippine College of Health and Sciences muli ho nag-aanyaya sa lahat ng mga gustong mag-avail nito pong training program na kanila pong pinagkakaloob. PCHS in Action 2024 Basic Life Support Training Program, April 27, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa 3rd floor Social Hall ng PCHS Annex Building. Diyan po ito sa Moraita. Ayan sa likod lamang po ito ng FEU. Okay? So para ho sa mga gustong matuto ng life support, basic life support, magtungo lamang po sa Philippine College of Health and Sciences. Uy, ang layo naman ang pupuntahan ni Sherwin Alparo. Pupunta siya ng Laguna? Antamayan po ninyo na mga taga San Pedro, Laguna. Dadayuhin kayo dyan ni Sherwin Alparo. Kala ko pupunta siya ng Dubai. Huwag sa Dubai, Sherwin, bumabaha pa yung airport doon. Nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Dubai dahil sa walang patid na pagulan. Ayon sa ulat ng Agence France Press, pinasok din ang tubig baha Dubai Mall at Mall of the Emirates, habang ankle deep naman ang baha sa Dubai Metro Station. Ilang minuto ring naapektahan ang operasyon ng airport sa Dubai at 50 flights ang kinansila. Niragasan ang matinding pagulan ang UAE, Bahrain at ilang pang bahagi ng Qatar at Oman, kung saan may napaulat pang namatay dahil naman sa mga pagbaha. Kasama dito 9 na mag-aaral Lupet
Ayon sa National Center of Meteorology ng Abu Dhabi, ito na ang pinakamalalang pagulan sa UAE mula noong 1949 at pang-isang taon ang katumbas na tubig na bumuhos sa kanila simula noong isang araw. Department of Agriculture hinikayat ang publiko na tangkilikin ang mga produkto sa kadiwa ng Pangulo Stores sa Metro Manila. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pam. Makakabili pa rin ang halagang 39 pesos sa bawat kilo ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Store sa Metro Manila. Bukod sa bigas, nariyan din ang mga prutas at gulay na ibinibenta sa kadiwa stores. Patuloy na hinihikayat ng Agriculture Department ang publiko, lalo na ang mga residente sa Metro Manila, na tangkilikin ang mga produkto sa naturang mga pamilihan. Halimbawa, ang City Agriculture Office ng Las Piñas na hinihikayat ang kanilang mga residente na bilihin ang 39 pesos na well-milled rice. Samantala, base sa April 15 sales summary report, nasa 2.9 million pesos na ang kita ng kadiwa stores mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at pinakamabili ang bigas. Halimbawa na lamang sa Barangay Central sa Quezon City, ang kabuang kinita mula sa bigas ay umabot sa higit 500,000 pesos. Habang ang kinita naman ng kadiwa store sa Mandaluyong City mula sa pagtitinda ng bigas ay umabot na sa 1.5 million pesos. Ang programang ito ay inisyatiba ng gobyerno para makapagbigay ng lifeline sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng libreng lugar kung saan walang kailangang bayarang rental fee. Para sa DZRH, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa ho sa panig ho naman ng DTI na nagsusulong yan, si Asek Dom Tolentino. Asek Dom, magandang umaga ho sa inyo, ha? Kaya lang, wala ho sa kadiwa ang tangerine chocolate. Oo, kaya para ho doon sa mga balikbayan, wag ho kayo sa mga kadiwa store pumunta. Dito ho kayo pumunta, ha? Mag-text, ha? 0995-593-5. Online po available. TangerineChocolate.ph. Yan po naman ang i-access ho ninyo kung gusto nyo umorder ng Tangerine Chocolate. Ulitin natin, ha? 0919-095-5935. Ano nga ba ang Tangerine Chocolate? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa lamang sa Kopra, mga MSMEs na ho sila ngayon. Dahil nagpo-produce ho sila ng mga magagandang cacao beans at pinoprocess po yan para maging Tangerine Chocolate. Kaya yan ho talagang Tangerine Chocolate, produkto ng mga Pilipino. Gawang lokal pero taste global. Kaya sabi ho ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin para lalong lumakas ang loob ng mga magsasaka ng ating mga MSMEs at lalakas din po ang ekonomiya ng ating bansa. Tangerine Chocolate, gawang atin, tangkilikin. 8 pulis tinanggal sa pwesto dahil sa marahas na bypass operation sa Davao City. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June, may buntag. Kinumpirma ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Aldin Delbo na 8 pulis ang tinanggal sa kanilang tungkulin matapos ang sunod-sunod na marahas na bypass operation sa Davao City na nagresulta sa 7 nasawi. Nasa kustodiya na ng Internal Affairs Service ang kaso kasunod ng utos ni PNP Director General Romel Francisco Marbil para sa investigasyon sa pagkamatay ng mga sospek. Sinabi ni Delbo na ang bilang ng mga nasawi ay nagdulot ng mga alalahanin at kung ang mga opisyal ay sumunod sa tamang pamamaraan at kumilos sa pagtanggol sa sarili, ganap niyang susuportahan ito. Gayunpaman, kung mayroong anumang mga paglabag sa pamamaraan at pag-aabuso sa karapatang pantao, magsasagawa ng masusing investigasyon at magsasampa ng mga kaukulang kaso. Nilinaw ni Delbo na dapat unahin ng mga opisyal ang kanilang kaligtasan, ngunit kung maaari, maiwasan na walang mamatay. Binigyan din niya ang kahalagahan ng mga kamera na suot sa katawan ng mga pulis at mga alternatibong recording device kapag hindi available na magsilbing ebidensya sa mga investigasyon. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Babaeng empleyado naman ng Ministry of Social Services Development ng BARM patay sa pananambang habang papalabas ito ng kanyang tanggapan sa Sinsuat Municipality, Maguindanao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Di Makotak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Dead on the spot ay isang babaeng empleyada na Ministry of Social Services and Development BARM na kinilalang si Cristia Angela Aragoncillo, nakadesignate bilang Logistics Management Officer ng MSSD BARM, makaraang tambangan ng lone gunman habang palabas na sa kanilang tanggapan sa bahagi ng Barangay Semba, Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima dahilan ng agaran nitong kamatayan. Batay sa investigasyon ng Datu Udin Sinsuat Police Office, pasado alas 5 ng hapon kahapon habang pauwi na ang biktima at minamaneho ang sariling sasakyan, isang kulay puting Toyota Veloz na may plate number na MAW 2024, bigla na lamang umanong tumambad ang gunman at walang habas na pinagbabaril ang biktima. Habang sugatan naman ang isa sa dalawang sakay ng biktima na kinilalang si Norhana Ado. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Datu Udin Sinsuat Police Office habang mabilis namang tumakas ang gunman. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, John. Samantala, Sukran, babae na number 2 most wanted person naman ng Eastern Visayas na aresto ng PNP CIDG sa Leyte sa San Miguel, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang dalaga na may kasong qualified trafficking at 2 bilang ng child abuse arestado ng kapulisan sa bayan ng San Miguel, Leyte. Kilala ng PNP ang akusado si alias Maria, 18 anyos, residente ng bayan ng San Miguel, Leyte. Nangyari insidente sa Barangay Santa Cruz sa naturang bayan. Ang akusado ay number 2 most wanted person sa buong Eastern Visayas. Walang piyansa na rekomenda ang korte sa qualified trafficking laban sa suspect o laban sa akusado. Samantala, sa child abuse may piyansa na rekomenda ng korte na tig 80,000 pesos kada isa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ito ng Criminal Investigation Detection Group Northern Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Masantos siya kabasanid siya kami sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Isang retired government employee mula sa Ifugao nalunod naman sa kanilang outing sa Burgos, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning. Masantos siya kabusan, Sir Angel. Ang masayang banding ng isang pamilya at magkakaibigan na nag-outing sa Kabungawan Beach sa Iloilo, Burgos ay nauwi sa trahedya matapos malunod ang isa nilang kasamahan. Sa ulat ni Burgos ay si Chief of Police Captain Ramil Castro. Ang biktima ay kinilalang si Mrs. Norlina Dulawan Habiatan, 53 anyos, retired government employee at residente ng Barangay Mabato-Bato, Lamot, Ifugao. Sa investigasyon, nakasakay ng banana boat at naglilibot sa baybay ng karagatan ng biktima kasama ang kanyang mister na si Francis Habiatan, 53 anyos, retired PNP at iba pa nilang mga kamag-anak at kaibigan nang salpukin ng malaking alon at matangay sa malalim na bahagi ng dagat na halos tumayo ang banana boat sa laki ng alon, kaya nahulog lahat ang mga sakay at napalayo ang biktima sa kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang minuto na rescue rin ito ng mister niya at dinala sa dalampasigan at binigyan ito ng cardiopulmonary resuscitation o CPR bago dinala sa community hospital, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Kinatigan naman ng Korte Suprema ang petisyon ng Smartmatic laban sa pagkakadiskwalipika sa kanala ng COMELEC para maging service provider sa 2025 elections. Ayon sa spokesperson ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, nagkaroon ng grave abuse of discretion nang i-disqualify ng poll body ang Smartmatic. Ilabagan niya nito ang probisyon ng Government Procurement and Reform Act. Dahil sa agad na diniskwalipika ang Smartmatic kahit hindi pa nakapagsusumite ng bidding requirement. Pero wala niyang nakikita ang dahilan ng Korte Suprema para ipawalang bisa ang iginawad na kontrata sa South Korean firm na Miro Systems. 23.4 billion pesos na COVID-19 allowance claim hindi pa nababayaran ayon mismo sa Department of Health. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pumapalo pa sa 23.4 na bilyon yung hindi nababayarang allowance sa mga health workers sa kasagsagan niya ng pandemya ng COVID-19.
Ayon sa kagawaran ng kalusugan, kailangan nila ng panibagong pondo para sa 4.3 milyong claim. 71 bilyong piso ang natanggap ng kagawaran mula sa Budget Department para sa Public Health Emergency Benefits at Allowances. Gayon din sa COVID-19 sickness at death compensation mula July 1, 2021 hanggang July 20, 2023. Bukod pa yan sa Special Risk Allowance and Meals Accommodation and Transportation Benefits mula February 1, 2020 hanggang June 30 ng 2021. Nakikipagtulugan na raw yung mga Centers for Health Development sa private at local government-owned hospitals and facilities para makumpleto yung documentary requirements ng mga health workers. Inilamandato kasi ng batas na kailangan ng non-DOH facility ng Memorandum of Agreement sa departamento bago mailabas yung kanilang pondo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricapor, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Giselle. Binisita naman ni Senator Bongo ang mahigit sa 200 biktima ng sunog sa Quezon City. Nagdala ito ng tulong para sa kanilang pamilya. Kasama ni Senator Go sina Congresswoman Marivico Pilar, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto at mga councilor. Kasama ni Councilor Banjo Pilar para mag-ambot ng tulong sa mga apektadong residente ng Barangay Culiat, E. Rodriguez, Fairview at Commonwealth. Namahagi ang team ni Senator Go ng mga snacks, vitamin, face mask at iba pang mga items, habang ilan naman nakatanggap pa ng sapatos, bisikleta, mobile phone at mga relo. Samantala, sa tulong naman ng Emergency Housing Assistance Program ni Senator Go, tinulungan din ang mga residente sa kanilang muling pagpapatayo ng tirahan matapos ang nangyaring trahedya. At bilang karagdagan tulong para sa lungsod, sinuportahan din ni Senator Go ang ilang mga proyekto tulad ng pagpapatayo ng multipurpose building, road rehabilitation at installation ng mga street lights. Para ho doon sa mga nagtatanong, ano nga bang mga patakaran doon ho sa mga e-trike na ginagamit pong pampasahero? May batas bang nagre-regulate doon at ano mga dapat gawin? Pag-uusapan natin yan sa ilang saglit. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-alas 5. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Professor Andy Pereria, ang entrepreneurship guru ng Ateneo de Manila. Yan, ang sabi nga ni Professor Andy Pereria, bakit naman hindi lang ngayon lang nagkaroon ng tutok dito ho sa mga yung mga e-trike o e-bike na dumadaan sa mga major thoroughfares, matagal lang namamasada itong mga ito. Kung walang registration yung e-trike na ginagamit pampasada, panghanap buhay, ito ba may prangkisa? O nga naman, paano yung Certificate of Public Conveyance nito? Sinong mananagot? Kasama natin ngayon si Congressman Robin Feliciano ng TODA Party List Towards Development and Action. Ang party list ng mga tricycle driver at mga operator at ng sambayan ng Pilipino. Kong Robin, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po ka Angelo at sa inyong mga tagapakinig. Una, kinaklaro ho natin na ang TODA Action po ngayon ay isang rehistradong party list. Ngunit hindi pa ho tayo wala ho tayong seat ngayon sa Kongreso. Opo. Pero patuloy po ang ating koordinasyon at partisipasyon sa diskusyon patungkol sa public transportation at sa pagtulong sa kapakanan ng mga tricycle drivers natin sa buong bansa. Okay. Anyway, Sir Robin, gaano ba karami ang tricycle sa Pilipinas? Would you know? Alam nyo, gumagalaw ho yung datos kasi may mga nagre-retiro ho. Pero mahigit 1 milyon po ang tricycle ho sa buong Pilipinas. Iba-iba ho kasi ang datos at iba-iba ho yung kategorya per local government. Mm-hmm. So, ang LGU ang nagre-regulate sa mga tricycle. Di ba? Paano naman? Sa ngayon po, ang mga lokal na pamahalaan ho natin ang binigyan ng kapangyarihan na mag-regulate ho sa 3 gulong, sa sektor ng 3 gulong o sa mga tricycle po natin sa buong bansa. Paano nga yung mga e-trike? Kasi yung mga e-trike, hindi naman ito nire-rehistro bilang, walang may prangkisa ba yan? Yung e-trike na ginagamit na Maliban na siguro yung mga nandiyan sa bandang Tagaytay, di ba? Sangkaterba yung Badyad. Iba naman yun. E-trike din mga kategorya nun? Pagka-Badyad? Pag e-trike ko, ito yung mga sinasabi nating mga sasakyan,
na mayroong 3 gulong at pinapatakbo ng kuryente. Okay. Meaning to say mga rechargeable. Ang mga lokal na pamahalaan po, kasama ang kamay nila, Metro Manila, tulad doon ang binigay po ng Department of Energy, karamihan po sa mga LGU po natin ay inadapt po ito. Meron kasing programa dati ang Department of Energy na binigyan po ang mga lokal na pamahalaan natin sa Metro Manila ng mga e-tricycles, At ito naman po ay inadapt ng mga existing TODA, meaning to say yung mga existing nating Tricycle Operators and Drivers Association per LGU po, nag-adapt po sila. Halimbawa, ABC TODA, nag-adapt po sila ng 10 na e-tricycle. So, nagpaisa-ilalim po sila sa mga rules and regulations po ng mga existing TODA, kabilang na rin po dito ang kanilang mga ruta. Ayun. So, ang binabaybay nito mga e-trike, yung mga ruta din na binabaybay ng regular na tricycle? Yun po yung mga lehitimo na inadapt po ng mga existing TODA natin dahil po mayroong kasunduan dati nung nagbigay ang Department of Energy ng mga e-tricycle po sa ating mga local government. Paano yung mga ginagamit ng mga service vehicle para sa mga eskwelahan? Yung ginagamit na parang shuttle service? Yun po ang nagkaroon ng issue ngayon dahil karamihan sa mga service vehicle natin ay hindi nakarehistro at ito po ginagamit sa transportasyon. Pero may kanya-kanyang mga ginawa ng pulisiya ang mga local government. Like for example, sa amin sa Valenzuela, meron kaming pagpapatala sa local government ng Valenzuela ng mga e-tricycles na ginagamit sa pribado na gamit, Pero ang ilan naman ay wala pong mga existing na ordinansa. Kung kaya siguro dito uminit ang usapan na kailangan na may mag-regulate sa mga e-tricycle dahil siguro po ang iniisip natin yung kapakanan ng mga mananakay, yung safety nila dahil alam naman natin yung liit ng e-tricycle tapos papadaanin mo sa mga major roads, sa mga national highways. So nakasalalay doon yung safety ng general public natin. Hindi lang yun, Sir Robin. Paano yung sino ding magre-regulate ng pricing? Di ba? Sa inyo meron kayong per matrix na sinusunod. Paano doon sa mga e-trike? Yes po. Ang mga tricycle natin ay may per matrix. So ngayon siguro kinakailangan na magkaroon ng pulisiya dito dahil ang gusto ng TODA action at ng mga miyembro batay sa aming konsultasyon, kinikilala ng TODA action at ng mga tricycle drivers natin yung pribadong pagmamayari at pribadong paggamit ng mga e-tricycle na to. Halimbawa ako, nanay, maghahatid ako ng anak ko sa eskwela, bibili ko sa pamilyan, pribado po yung paggamit. Ngunit ang atin pong kinukundina, yung paggamit ng mga e-tricycle na kukuha ng pasahero at lalo tigit po yung sinasabi ninyo na per kontrata yung bayad. Ibig sabihin walang batayan ng presyo ng pananakay at walang accountability yung nagmamaneho nito dahil doon po nagkakaroon ng paglabag sa ating mga umiiral na batas. Baka pwede na ang TODA party list ang manguna dito. Baka kailangan natin ng representasyon siguro before DILG, para at least manggaling na yung hindi kasi po pwedeng LGU lang ang ating asahan May mga mabibilis na LGU, kaya nga sabi mo sa Valenzuela, di ba? Paano naman kung mabagal yung ibang mga LGU, di ba? So, baka pwede manggaling na sa DILG. Ngayon po ay sinisikap po ng TODA action na makipag-coordinate lalo tigit sa mga kasama namin sa TODA action, yung mga katoda natin sa kanya-kanyang mga LGU na magkaroon kami ng pangkalahatan, Ibig sabihin, pangkalahatang mga suggested policy para sa ikaayos ng ganitong sitwasyon ng mga tricycle drivers natin at ng mga e-trikes na naghahanap buhay. Hindi masama maghanap buhay. Ang gusto lang natin may saayos at maging patas ito para maging win-win yung situation,
may benepisyo sa driver, may benepisyo sa mga mananakay, at the same time napoproteksyonan ng kanilang karapatan. Oo, kasi ang concern natin dito yung public conveyance, di ba? Okay na kumita, Yes, di ba? Wala, pero wag naman sa ganito the bones, di ba? Kasi kuminsan, grabe din tumaga yung ibang mga e-trike, kasi nga walang nagmo-monitor sa kanila. Anyway, so Sir Robin, paki-update mo naman kami kung ano mga development ito, at saka ano yun yung mga LGU na nagpatupad ho ng mga patakaran siguro sa susunod na pag-uusap natin, Yes, po. para naman malaman natin na meron na mga ganitong polisiya bukod sa Valenzuela, na po pwedeng tularan ng iba pang mga lokal na pamahalaan. Sir Robin, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat to, Kaangelo, at sa iskapino ng TOD Action Party List na maging boses ng mga tricycle driver para magkaroon ng isang boses para ipaglaban ito at magkaroon ng patas na implementasyon sa bawat polisiya. Magandang umaga po sa lahat. Isama mo na pati mga e-trike Ayan, bukod doon sa mga pinamigay ng DOTR. Diba? Yes po, magkakaroon tayo ng konsultasyon dito para magkaroon ng kung i-legalize pa sila, i-adopt pa sila ng mga existing TODA, dahil yung mga existing TODA natin ay meron ng mga nakalay na mga polisiya sa kanya-kanyang mga TODA. Ay klaro ng ruta mga kasama. Thank you, Sir Robin. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Robin Feliciano ng TODA Party List. Samantala, cropping calendar, pinag-aaralang baguhin naman ng NIA para mabawasan ang pressure sa mga dam. Binago ang aral. Binago ang pasok ng eskwela ngayon, pati cramping season. Alamin natin ang detalye mula kay Grace Ansano, RS25 Grace. Angel, pinag-aaralan na ng National Irrigation Administration na baguhin nga ang cropping calendar para mabawasan ang malaking problemang dinaranas ng mga dam sa ating bansa. Partikular ang malaking dam dito sa Luzon tulad ng Pantabangan Dam. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eduardo Gilen na inirekomenda na nilang simulan ang pagtatanim sa buwan ng Oktubre na dati-dati sa halip na Disyembre para sumakto raw ito sa anihan pagdating naman ng buwan ng Pebrero. Sa pamamagitan nito ay masusuri rin nila ng maaga ang lagay ng Pantabangan Dam kung sasapat pa ang tubig hanggang sa susunod na cropping calendar na magsisimula naman ito sa buwan ng Marso hanggang sa Hunyo. Ayon pa kay Gilen na kung sakaling magkulang ang tubig ay dito niya nila ipapasok yung isinasagawa ng mga cloud feeding para makapangsuporta sa mga pananim. Ayon naman sa farmer leader na si Danilo Bolos mula sa Barangay Tagpo sa Santa Rosa, Nueva Ecija, maraming beses na rin nilang sinubukan. Subalit hindi raw ito na isa sa katuparan ng dire-diretso dahil marami sa mga magsasaka ang hindi sumusunod. Bukod pa sa nalulugi ang magsasaka, dulot naman ng sobra-sobrang mga tubig dahil ang buwan ng Oktubre madalas dinadaanan ng mga matitinding bagyo. Ay naman sa ilang magsasaka ay susunod sila kung ano ang mas nakabubuti para sa DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Ay, Grace, request ko lang, pakicheck mo nga sa CLSU kung gaano karami naman ang nag-aaral doon ng mga Chinese. Hindi lang siguro Chinese, kundi pati iba pang mga nationals, ha? Kasi marami din, di ba? Yes. Marami dyan. Pakicheck mo, mamaya, ha? Totoo, sa CLSU, napakaraming mga foreign students. Maging dito sa Nueva Ecija, itong science, itong NUST. Sige. Basta mamaya bigyan mo kami ng figures, ha, para malaman natin kasi sinisingle out ang Cagayan, napakarami pa palang mga state university ang meron ding mga foreign students. Thank you, Grace, ha. Maraming salamat. Samantala, thank you, Angel. Salamat. Umapila naman si Senator Amy Marcos sa gobyerno na maghanap ng konkretong solusyon sa marami pa ring problema ng pagpapatupad ng PUB Modernization Program. Idiniin ni Senator Amy na hindi na rin natutugunan ng administrasyon ang mga hinaing ng iba't ibang sektor tungkol sa naturang programa. Ayon kay Senator Amy, hindi matutugunan ang mga issue sa problema kahit pamuling palawigin pa ng Pangulong BBM ang consolidation deadline sa April 30.
Ipinunto ng presidential sister na hindi pa rin kasi mapipilit ang mga driver at mga operator na mag-consolidate kung hindi naman maisasaayos ang pagbili ng sasakyan. Dagok din niya sa na hindi pa malaman kung sino ang sasagot kapag hindi nakapagbayad ng utang ang mga ito sa sasalihang kooperatiba o korporasyon. Mismo ang kapatid ng Pangulo ang hindi nasasapatan sa alok ng gobyerno na hanggang 280,000 pesos na subsidy sa mga mibili ng modernized jeep dahil mahigit 2 milyon pesos ang presyo ng bawat isa nito. Idinin ni Senator Marcos na kulang din ang ginagawang konsultasyon ng Department of Transportation, yan din ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga transport group, yan din sa mga commuter at mga pasahero. Bilang tugon sa mga driver na nangangamba sa sapilitang franchise consolidation, sinabi ni Senator Amy na hindi solusyon ang extension kundi ang re-evaluasyon ng programa. Sana konting bigayan. Ikalawa, yung issue ng transport co-op, talagang inaanunsyo na naging kasapi na ng transport co-op ang nakararami. Pero alam naman natin na yung mga driver at operator, habal-habal, mga jeepney, lahat, ayaw mag-co-op dahil ang pagkaintindi nila, pagka naging co-op sila, yung dating negosyo nila o kumbaga entrepreneur at may-ari sila, sila ay magiging empleyado na lamang dun sa co-op. Wala pang pananagutan yung co-op kapag hindi sila nakapagbayad dun sa kanilang utang. So, maraming issues to. Kinakailangan kausapin natin talaga lahat. Pati yung mga pasahero, yung mga estudyante, yung mga consumers na talagang umaasa dyan. Pilit na imbestigahan naman ng Senado ang gentleman's agreement ng dating Pangulong Digong at ng China, didesisyonan pa lamang ng mga senador. Detalye ng balita mula kay Raymond at pa sa RH28. Raymond, good morning. Hindi lahat ng mga senador ay pabor na isalang sa investigasyon ang umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China hinggil sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, may mga nag-aalala na kanilang mga kasamahan kung ito ba ay dapat nilang investigahan dahil sa simula pa lamang ay pinaniniwala ang null and void o walang bisa ang verbal agreement. Magsasagawa muna sila ng caucus sa pagbabalik ng sesyon sa April 29. Kabilang sa concern ng ilang mga senador ay ang usapin ng national security dahil napakasensitibong issue ang West Philippine Sea at kung paano ito tutugunan ng gobyerno. Sabi ni Villanueva na kung sakali ay magdesisyon sila na ito ay investigahan, ay kailangan nilang pag-usapan kung ito ay isang public hearing o kaya executive session. Kasama din sa pag-uusapan kung anong komite ang manguna sa investigasyon, kung ito ay sa Foreign Relations Committee ni Senador Amy Marcos o ang Defense Committee ni Senador Jingo Estrada. Sa huli, tiniyak ni Villanueva na bibigyan ng kaukulang respeto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sakaling ito ay patawag bilang resource person sa hearing. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, maraming salamat Raymond at para ho naman sa mga taga Central Luzon na nakikinig sa atin, gusto ba ninyong magkaroon ng bahay sa presyong abot kaya? Pinakamura na po ito na ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang hulugan. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Chelsea Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung gusto pa ninyong bumiyahin ng libre, punta ng Japan para sa Sakura Festival. Praktisin nyo na yung pagdadart dahil pwede ho kayong gumamit ng dart para tumbukin ang inyong Asian Dream Destination. Pwede kayong pumunta ng libre sa Japan, Porto, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Ayan, all expense paid. Swerte naman. Sana all. Kaya para ho doon sa mga gustong magkabahay at bumiyahe pa ng libre, tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Panliligaw daw ni Alden Richards kay Catherine Bernardo para lamang sa pelikula? Sad naman. Alamin natin kay Gorgie Rulan detalye. Gorgie.
Reliable ang nagkumpirma sa aming tuloy na ang pelikulang pagsasamahan muli ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ito yung matagal nang napapabalitang sequel ng unang pinagsamahan nilang Hello, Love, Goodbye. Ayon sa iba pang napagtanungan namin, inaayos na raw ang mga requirements para sa working visa ng dalawang bida at pati na rin sa kanilang mga co-actors at mga production staff dahil kukunan daw ang kabuuan ng pelikula sa Canada. Pero hindi pa rin sila allowed na magsalita at magkumpirma tungkol sa proyektong ito. Pinapaingay muna ang tandem ni na Catherine at Alden para mabuhay ang mga Kathleen fans at tuloy-tuloy ang pagtutok nila sa movie project na ito. Kaya yun ang napapag-usapang panliligaw di umano ni Alden kay Catherine. Parang promo na raw ito para sa kanilang pelikula at pinapalakas na ang Kathleen Love Team dahil wala na muna sa ngayon ang Kathniel Love Team. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Anyway, para doon sa mga magsushooting, saan man ang location ninyo, siguraduhin ho ninyo na may baong kayong family alcohol, ha? Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo at ng lahat ho ng mga magsushooting. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rapid compound improve cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rapid alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rapid alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si Kaobet Madrina ng Pag-asa. Kaobet, maalinsangan pa rin daw ang panahon. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Yes po, magiging mainit pa rin at malinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa sa patuloy pa rin pag-iral ng ridge ng high pressure area, partikular na silangang bahagi ng Luzon. Medyo maliit yung chance ng mga pag-ulan sa Luzon, habang posible pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa Visayas at sa Mindanao, lalo na sa may silangang bahagi nito. Ang agwat naman ng temperatura natin sa Kamaynilaan ngayong araw ay nasa 24 to 35 degrees Celsius. Ang sa Metro Cebu naman 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Davao nasa 26 to 34 degrees Celsius. Samantala naman inaasahan pa rin natin ang matataas na heat index sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, partikular na dito sa may bahagi ng Dagupan, more than 42 degrees Celsius pa rin ating inaasahang mararamdamang init. Kaya sa mga lugar po, pati dito sa may bahagi ng Dato Gagaraw, gayon din ho sa may Iloilo at sa may Eastern Samar, partikular na sa Giwan, asahan ho natin ang mainit na panahon at mataas na heat index. Kaya iba yung pag-iingat, uminom pa rin po tayo ng tubig, at saka iwasan ho natin lumabas lalo na bandang tanghali. Okay. Sir Edjo, lalo tayo inaasahang bagyo hanggang sa pagtatapos ho ng linggong ito. Okay, alam talaga mainit ang panahon. Yan, tama po, yes. Kaobet, thank you ha. Maraming salamat. Si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ala, may nahuli na si Sherwin Alparo. Sino yan sa ating pagbabalik? Oras muna, 19 na minuto makalipas ang alas 5. Pilipinas! Kaagang bumangon ni Attorney Reg, ha? Ang aming bossing, si Attorney Reggie Holarbal. Good morning, boss. Batiin ko na rin ho si Mayor Seni Mendoza. Magandang umaga po, Mayor Seni, dyan sa Talisay, Batangas. Hi, Ma'am Naida Angping sa Maynila. Kaagad din gumising, para si Cador Plato din to ng Bulacan. At saka syempre si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Cagayan Police Provincial Office. Walang nakikitang banta sa seguridad sa presensya ng mga Chinese students sa probinsya. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez. RH5 Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagpahayag ng paglilinaw ang mga security forces na nakapasi sa probinsya ng Cagayan na walang banta sa seguridad na maring iugnay sa mga Chinese student na nasa lalawigan. Ayon kay Cagayan Police Provincial Office Director Police Colonel Julio Gorospe, bukod sa walang anumang reklamong natatanggap ang pulisya laban sa mga Chinese student, ay wala ring record na nagpapakitang sangkot ang mga ito sa iba't ibang uri ng krimen o anumang kahina-hinalang insidente. Noong araw ng Martes ay una nang nagsagawa ng dialogo ang hanay ng security forces na nakabase sa probinsya, kabilang na ang PNP, Philippine Army, Philippine Marines, NBI at iba pang ahensya. Aksyon ito bilang tugon sa inihaying resolusyon ni Congressman Joseph Lara
na may aligasyon ng pagkabahala sa pagdami ng mga Chinese national, partikular ang mga estudyante na umano'y nagtutulot ng takot at pangamba dahil sa banta sa national security. Sabi ni Colonel Gorospe, hindi tumitigil ang monitoring ng pulisya sa iba't ibang uri ng krimen at maging sa paglalatag ng mga programa upang matiyak ang seguridad sa Cagayan. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ni Brigadier General Eugene Mata ng 502nd Infantry Brigade na batay sa kanilang mga intelligence report ay mga New People's Army pa rin ang numero 1 tinutugis ng sandatang lakas ng Pilipinas sa rehiyon. Git ng General, kasabay ng pagtupad sa mandatong wakasan ng pantanang insurgency ay mas paigtingin pa nila ang monitoring upang matugunan ang mga hamong may kinalaman sa national security. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Si Congressman Lara naman, laka naman ginagawa. Ngayon ko lang nga narinig. Hindi pa muna mag-imbestiga bago dumaldal. Tulong sa pamilya ng fire volunteer na nasawi sa sunog sa San Juan City. Sinagot na ng lokal na pamahalaan. Detalye na balita mula kay Edgel Paro sa RH52. Edgel. Angel, sinagot na nga na pamalaang lungsod ng San Juan ang mga gastusin sa ospital maging sa pagpapalibing sa fire volunteer na nasawi matapos madagran ng gumuhong istruktura sa isang sunog sa barangay Batis, Kamakalawa. Kinilala ng San Juan City Police sa pangunguna ni Colonel Francis Alan Reglos ang nasawing si Kenneth Oliver Alcantara na miyembro ng New San Juan Fire Volunteer Brigade. Ayon kay Mayor Francis Zamora, ilalagak sa San Juan City Cemetery ang mga labi ni Alcantara alias CK na isa sa mga first responder sa malaking sunog. Pero bukod sa pagpapalibing, nangako ang alkalde ng mga karagdagan pang financial assistance sa darating para sa pamilya ng itinuturing nitong bayani. Sa report ng kapulisan, nabatid na apula na ang apoy pasado alas 6 ng gabi nitong April 16 na matagana ng isang gusali si Alcantara habang nagliligpit ng gamit. Samantala, umabot naman sa higit 400 individual ang nananatili pa ngayon sa San Juan City Gymnasium matapos masunugan sa nasabing insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At sana po doon sa mga medyo may mga sumusobrang ano po naman dyan, kayamanan. No? Bigay ho natin sa mga naulila nitong si Sike. No? Yan ang isang tunay na bayani. Samantala, nang huhuli po si Sherwin Alparo ng bibigyan ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa lalawigan ngayon ng Quezon Puti at buko pa ay dyan po sa Laguna si Sherwin Alparo nasa barangay San Vicente, San Pedro. Ayan ha. Ay teka muna, magandang umaga po sa mga taga Bulog, Cagayan at saka mga taga San Diego, California. Ayan ha. Inaabangan din nila ang pagpunta doon ni Sherwin Alparo. Sherwin, sino yung nahuli mo? Loko, parang ang mahal yung pamasahe papunta doon sa California. Dito lang tayo sa ano. Dito sa lugar na to. Hindi ka sa New York? Tumitilaok yung manok ni San Pedro. Di pa man tumitilaok yung manok ni San Pedro, pero nandito na yung DZRH Mas Malakas Promo sa Barangay San Vicente, Bitian sa San Pedro, Laguna. Tignan mo naman, oh. Oo, tahimik na daan na. Palang lumiwanag. Linis ang daan, tahimik yung daan. Pero isa lang ang maingay dito. Itong bahay na ito, ang ingay-ingay ng kanilang radyo, ang aga-aga. Nagulat kami dahil naka-tune in sa DZRH. Daddy, magandang umaga, pangalan niyo po? Flaviano Ponce. Si Tatay Flaviano Ponce dito sa San Vicente. Ang San Vicente dito sa San Pedro, Laguna. Ito pang pinakamalaking barangay pala dito sa San Pedro. Oo, pinakamalaking barangay ito, San Vicente. Oo, at nagulat kami na sa laki ng barangay nyo, ang ingay-ingay ng radyo nyo. Ang pakita ko lang yung radyo dahil ang daming koleksyon ng radyo ni Tatay. Ito yung pinakikinggan niya ngayon ng radyo na yan. Bakit siya nangongolekta ng radyo?
Oo nga, Tapos dami. meron pa ditong components na yan, no? Kompleto yan, no? Sherwin. Kusina pa lang to. Sherwin, nasaan yung nasaan yung radyong bigay sa kanya ni MacArthur? Yung radyo na inabot sa inyo ni MacArthur na. Ha? Wala pa eh. Wala na akong MacArthur eh. So, anong ginagawa nyo? Ba't ang aga nyo nakikinig sa radyo? Nagluluto ako ng sinigang. Tao akong tindahan. Sabay-sabay habang nagmamado sa tindahan, nagluluto ng sinigang. Ito, pakita mo yung nilulutong sinigang. Ito, kumukulo na ho ba yan? Ba't may karinderya dyan? Ayan, pakulo na. Sarap Sinigang na yan, baboy? Oo, yan sarap Sinigang na baboy. Sinigang na baboy. Tignan mo naman, napakasarap. Birthday pa naman ni Ma'am Cheska Bobadilla kahapon. Angelo Palmores at saka si Anthony Taberna. Sino pa? Yung kanyang katandem. Si Jerry Baha. Ang paborito mo si Angelo Palmones, Anthony Taberna, Jerry Baha. At ano pa po? Dayo Makalma. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. At si Angelo Palmones, siyempre meron kang 1,000 pesos! Galing. Galing Napapakinggan mo na itong promo natin sa radyo. Hindi mo akalain na nandito ngayon. Nagulat niya ako na dumaan kayo riyan At gusto mo po bang pumogi? Eto, bibigyan ka namin ng papapogi. DZRH t-shirt. Salamat. Maraming salamat. At hindi lang yan, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Yan, tayo mabigat na. Ang galing naman. Kompleto Salamat. Kompletin tayo Ayan, sige po. Si Kuya Angelo. Makinig lang ho lagi. Palmores, maraming salamat. Alang ano man po. Sige po, congratulations. Salamat po sa pagtutok. Ayan Sige, maraming salamat po. At siyempre sa mga taga San Pedro Laguna, mag-antabay lamang kayo, baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Again, tumutok lamang na maigi at manood sa ating DZRH broadcast online o kaya sa cable. At saka, pwede kayong mag-uwi ng 1,000 pesos and grocery bag dito sa DZRH Mas Malakas promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Yes, Angelo. Daan ka daw ng bumili ka daw ng mga 50 buko pa dyan sa Laguna. Bahala na si Malu. Sagot na daw niya yan. Ba't naman nabuko pa? Ito na lang, yun? Mangga na lang. Ay, mangga. Uy, sarap. Sige, oy. Dagdagan mo pa daw ng ilan? Dagdagan mo pa daw ng isang truck na Quezon Puti. Lupit mo. Sayote yan. Hindi naman mangga yan. Langya ka. Sige. Bye-bye. Thank you, Jerwin. Kumabalik tayo sa DZRH Mas Malakas Pro. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, magandang umaga nga pala sa mga Pilipino dyan sa Republic of Palau. Ayan, thank you ho sa inyong pagtutok at sa lahat ng ating mga seafarers, sa ating mga mandaragat. Magandang umaga po sa inyo, sa lahat ng ating mga OFW sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Middle East. Thank you for joining us ngayong umaga. Ingat-ingat po kayo. At huwag kalimutan, pag uuwi ho ng Pilipinas, huwag nang magbaon ho ng imported na chocolate. Mas masarap po ang chocolate na gawang atin. Yan po yung tangerine chocolate. Produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Itong mga
magniniyog na dating umaasa sa kopra, mga MSMEs na ngayon. Dahil po yung mga planting material na kakao galing Davao, hinakot, dinala po sa Quezon, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon meron silang sariling brand ng tsokolate. Tangerine Chocolate. Gawang lokal, pero taste global. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Total naman, ito, kasing sarap din po. Mas masarap pa nga sa mga imported na brand. Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. I-check din po ninyo yung available na mga variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinchocolate.ph. Mahigit 10 yan ng raw material na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! At teka muna, si Attorney Ariel Inton, ang spokesperson ng PEA Tollway Corporation. Kasama na natin. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, sa Angel. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Teka, sinasabi ho ng CIC, nung Cavitex Infrastructure Corporation, wala naman daw pong legal personality ang PEA Toll Corporation na magsampa ng reklamo. Tama ba yun? Ay maling-mali po yun. No? Una, yung PEA Tollway Corporation ay mandated para po pangasiwaan yung nga pong Cavitex at mangolekta ng fees. Pangalawa, as we speak, yun nga pong mga nagmaman ng toll dyan, ng toll booth, mga PEA Toll Corporation employees. Lahat, alam nyo, ang ginagawa kasi ng CIC, ng Cavitex Infrastructure Corporation, puro technicalities. Kasabihin pa nila, hindi pwede mga in-house lawyers namin ang magsampa ng kaso. Dahil? Nililigaw nila yung issue. Dahil kailangan daw, GOC, yung government corporate lawyers. Hindi rin po totoo yun. Palaki na may abogado po yung isang departamento. At lahat po ng sinasabi nila, puro technicalities. Ito pa po ang isang nabasa ko po dun sa kanilang statement. Sabi nila, binibili naman nila, handa silang bilhin ng 2.5 billion pesos yung 10% interest ng gobyerno doon sa Cavitex. Mali po yun. No? Yun po 10% ang sinasabi nila. They are referring to the 90-10 sharing ratio. Hindi po 10% lang ang interest ng gobyerno doon sa tollway, doon po sa kalsada. Yan po, reclaimed area yan. Sa gobyerno po yan. So, yung sinasabi nila na handa sa na bilhin, parang bumibili po sila ng napakamura. Because the government is losing 1 billion pesos a year dyan. More or less. Dahil nga hindi nila tinatain over yung pangangasiwa at yung pangolekta ng fees. Para sa ganon, ay yun pong 60-40 na ang 60-40 favor of the government na ang mag-apply. At pangalawa, yung po sinasabi nila na hindi kaya ng mga tao ng PEA Toll mapangsawa niya. Hindi po totoo yan. Kasi na nga po nga nangangasiwa. Okay. Attorney, at saka siguro hindi naman siguro maglalabas ang report ng COA para nag-aata sa kanila na i-turn over na yung pangangasiwa. Kung sa palagay ng COA, wala kayong jurisdiction, o wala kayong karapatan na mag-file ng reklamo. So, mismong COA, ilang report na ba ng COA ang nagsasabi? More than 3 COA reports. COA observation. Ang totoo lang nito, gamit sila ng teknikalidad para hindi i-turn over sa gobyerno yung dapat na maging share ng gobyerno na umaabot ng 1 billion a year. Opo, yun pong statement nila. Yan po sasagutin po ng pamunuan ng PEA Toll Corporation. At ito ay sinusuportahan po ng Philippine Reclamation Authority. Yung mother corporation po ng PEA Toll
Corporation sa pangunan po ni Atty. Alex Lopez, chairman po. At we will answer yung kanina sinasabi na bibili nila yung 2.5 billion pesos to. Kaya nga, sana po, no, kasi they mentioned that they are going to talk to Secretary Recto about this. Kami din po, nakausapin rin po namin Secretary Recto. Okay. At representa po namin doon sa lugi po Pilipinas yan kapag kaya po na sila. Attorney Hinton. Utang na sila, no? Tapos hindi pa sila gusto pa nilang kunin to, kaya sobra-sobra na po sila. Okay. Attorney Hinton, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Si Attorney Ariel Hinton, Special Assistant to the President at Spokesperson ng PEA Tollway Corporation. Oo nga naman, laki naman ang kinikita ng mga kumpanya ni Manny Pangilinan. What is due to the government, ibigyan niya ninyo. Maganda umaga, Pilipinas! 8 buwang nagtago ang isang lalaki dahil sa kasong rape sa Valenzuela. Arestado naman ng mga pulis. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Paibot na ako kay Angel, nakaraan yung halos sa 8 pagtatago sa batas. Nasukol din itong lalaki man ay nasa top 5 most wanted sa Valenzuela dahil sa kaso ng 2 counts of rape. Ayon dito kay Police Colonel Salvador Bistora Jr. alas 11:15 ng gabi nang mamatay itong suspects na si alias Jomer sa harap nitong gasoline station sa kanto ng Malinta at MacArthur Highway. Tinangkapasan ng tumakas ng suspect. Pero naging maagap ang kapulisan na matagal nang nagpamanman sa kanyang dalaw. Inaresto ang suspect, makaraang mag-issue ng warrant of arrest si Judge Evangeline Mendoza ng RTC Branch 270 sa Valenzuela dahil nga sa kaso crime for section 2 as amended by RA 8353 of Article 266 o 2 counts of rape. Wala pa rin sa karana sa Pilipinas, di sa rin sa Kusera 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Muli, maraming salamat Edwin at magandang umaga muli sa ating mga suki dyan po naman sa Davao at saka sa Iloilo. May nga sa mga katuruan tanda. Huwag kalimutan, saan man mulakad natin ngayon, nagbaon ng proteksyon laban ho sa mga mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga berbero, mga doktor, mga nurse, mga kabidrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:41 na. Ang balitang ito ay hatid Mahiwagang Tunog. 9,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Yan binigay na natin yung isang item, neck pan, portable neck pan. Nasabi ni Mabel Aribi kanina, pinupokpok. Ang hihuhulaan nyo na lamang anong ginamit na pampokpok na nakikita sa kusina. Sundin ang tamang format ang pagte-text, empty space, name slash, under slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lang po maaari mag-text sa ating text line, 0919-282-6485. Ulitin natin, 0919-282-6485. Diyan po ninyo ipapadala ang inyong pong mga sagot. 9,000 ang naghihintay na premyo. 11,000 na lang ang kulang, pwede na pang down payment. Panghulog bahay na kaagad. Dito po sa inaalok po naman ng Westchester Realty. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after ng 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Yan na pong pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry ngayon. With easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Dito po sa mga proyekto ng Westchester Realty. Yun sa Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at Samira. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ayan, ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon nga po kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng trip or two to Hong Kong, to Singapore, to Taiwan, to Thailand,
At pwede na ho kayo magpunta ng Sakura Festival ng Japan ng libre for 2 kung kayo po ay maswerteng mananalo. O tatama ang inyong lucky dart sa inyong Dream Asian Destination. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po ang inyong idadial. Maganda umaga, Pilipinas! Standby lang, Boy Gonzales. Balik muna tayo sa ating mga hanap buhay. 49 makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Pagpapasara ng isang pampublikong tulay, nagsisilbing shortcut dyan ho sa Binondo, inireklamo. Nandun si Boy Gonzales, Sarich 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inireklamo ng ilang mga residente at motorista, partikular na mga delivery rider, ang ginawang pagpapasara ng isang pampublikong tulay na nagsisilbing shortcut sa Binondo, Maynila. Nabatid dahil sa isinagawang konstruksyon ng 42 palapag na Royal Residential Tower sa may Piedad Street, Binondo. Isinira nito ang isang maliit na tulay na kilala sa tawag na Piedad Bridge. Dahil dito, naantala ang mga delivery ng mga rider, lalo na kung ang kanilang ginagamit na community driving navigation app ay itinuturong dumaan sa naturang ipinasarang tulay. May ilang gusali rin sa nabanggit na lugar na katabi ng ginagawang gusali ang labis na naapektuhan hindi lang to sa ilang mga debris na buwabasag sa kanilang bubungan kung saan nagkakaroon na rin ng bitak ang kanilang pader. Hiling ng mga motorista na sana ay masilip ito ng DPWH, Engineering Office at Building Official na Manila LGU pag makita nila kung anong perwisyo ang resultang ginawang pagsara ng pampublikong tulay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Jared Chito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. Hoy, nagdiwang pala sina Pangulong BBM at First Lady Lisa Araneta Marcos ng kanilang 31st wedding anniversary. Sa kanyang Instagram post, sinabi ng unang ginang pinakita ng unang ginang ang kanilang mga larawan ni Pangulong BBM kuha noong April 1993, April 2018 at April 2024. Ba talaga, ilang minuto lamang nag-post din naman ang Pangulong Marcos ng photo collage nila ng First Lady na may caption na "Thank you for a wonderful 31 years of marriage." Una nagbigay ng tips ang first couple para tumibay at tumagal ang pagsasama ng mag-asawa gaya ng pagkakaroon ng quality time. Ayan, ha? At sa mga nagdiriwang ho ng kanilang anniversary ngayong araw na ito, bigyan nyo si Mr. ng Ultabayo. Para kayong si para kayong si Brian Posadas, ha? Takin nyo, after almost a decade na hindi nasusundan yung bunso, biglang nagkaroon ng bagong baby. Katitira ng Ultabayo. Kasi nga naman daw, hindi lang siya nare-relax, kundi muling nanunumbalik ang sigla ng kanyang paninindigan. Sir Brian, magandang umaga sa inyo, ha? Ano nga bang ginagawa ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nirerekomenda ng mga doktor at restaurante sa Food and Drug Administration. Yung pong postbiotic, nagtataglay po ng mga dead microorganism na pag pumasok sa ating katawan, ina-activate yung commander system ng ating commander ng ating immune system. Ang tawag diyan plasmacytoid dendritic cell. Tapos itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Kaya merong 4 na immune system na gumagana. Kaya habang natutulog tayo, lalo tayo nakakaramdam ng pagsigla ng katawan para magkaroon ng panibagong bukas. At pagka umaga, sabi ni Sir Brian, talagang ready na humarap sa mga paghamon sa buhay. Kaya yon, after 9 months, kamakailan, nagsilang po si Ma'am Joyce ng kanilang bagong chikiting. And para ho doon sa mga katanungan pa, lalong-lalo na sa mga senior citizen na takot magkaroon ng demensya, makipag-ugnayan kayo sa 0917-110-6580 at ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo naggaling po ito sa Theoxis Health Ventures. Ang Ultabayo po ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho na kinakailangan natin ang kaagampay laban sa puyat, pugad at pagod at stress, nandyan po ang Ultabayo.
Maganda umaga, Pilipinas! Komandero naman ng Department of Education sa may pinakamataas na satisfaction rating at na pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno. Sa survey ng Octa Research, 84% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng DepEd sa unang quarter ng taon. Sinusugandahan ito ng Department of Health na may 80% satisfaction rating, 77% ang sa DSWD, ang Commission on Higher Education 73% at ang DPWH 72%. DepEd din ay may pinakamataas na trust rating 82%, sinusuntan ng DSWD 79%, Department of Health 79%, ang CHED 73% at ang DPWH 71%. Na-delay ang ilang flights ng AirAsia at Philippine Airlines noong nakalipas na Lunes at Martes. Bonsor ito ng problema sa internet service ng telecommunications provider ng AirAsia at ng PAL. Ayon sa Manila International Airport Authority, nakaranas ng internet outage ang AirAsia sa NAIA Terminal 3 dahilan upang magsagawa ng manual operations sa check-in counter ang mga staff ng airlines. Nagdulot ng mahabang pila ang mano-mano operasyon hanggang sa ma-delay ang 4 na flights ng AirAsia. Ganito rin ang nangyari sa PAL pero nilinaw na walang nangyaring kanselasyon ng flights. Kaya siguro agahan ho ninyo ang pagpunta sa mga paliparan para masiguro ho natin na hindi ho kayo madidelay sa inyo pong mga flights. Lalong-lalo na ho yung mga manggagaling ng probinsya. Ako, yung mga justices natin, ang Court of Appeals, pabalik ho ng Maynila, galing Cagayan at saka ng Cebu. Meron ho yata may retirement activities ho yata sila sa isang maestrado. Pansamantalang ipinasara naman ang Pagadian City Airport para bigyan daan ang sinasagawang rehabilitasyon sa lugar. Suspendido ang operasyon ng paliparan ng 1 buwan. Simula April 15, tatagal hanggang May 15. Ayon sa lokal na pamahalaan, partikular na isasaayos ang bitak-bitak na runway ng terminal. Sinabi naman ni Pagadian City Mayor Sammy Ko na hindi naman makakaapekto sa ekonomiya ng kanilang lungsod ang pansamantalang pagsasara. Mula 13 billion, ibinabana sa 9.68 billion pesos ang hinasabing halaga ng nasabat na shabu sa Alitagtag, Batangas. Ayon sa PNP spokesperson na si Colonel Jean Pajardo, 1.4 tons lamang ang nakumpiskang illegal drugs na liwas sa initial estimate na 2 tons. Ito ay matapos na niyang magsagawa ng aktual na inventory ang PNP at ang PDEA sa nakumpiskang shabu. Nagsasagawa na ng backtracking ang dalawang ahensya para malaman kung ang tunay na pinagbulan ng nasabing illegal drugs. Pero maraming question dun eh. Yung driver daw pala na sinasabing inupahan siya ng 6,000 para imaneho yung van na naglalaban ng mga shabu. Hindi naman. Ang tanong nga, dahil lang sa halagang 6,000 papayag siyang mag-drive nung sasakyan na merong shabu. O ito pala isang dating serviceman, ha? Laki ng katawan, no? At saka may mga negosyo. Kaya mukhang malalim ho itong usaping to, ha? Anyway, intayin ho natin yung magiging resulta ng investigasyon. Sa iba pang mga balita, kinasuhan naman sa ombudsman, inireklamo pa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mayor ng Mandawi City at 4 na konsyahal ng lungsod. Sa 6 na pahinang reklamo ng isang Maria Priscilla Melendresa. Inakusahan nito si Mandawi City Mayor Jonas Cortez at mga konsyahal na sina Malin Cortez Sapra, Oscar Del Castillo, Jen Del Mar at saka si Cynthia Remedio ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Batay sa reklamo ni Melendres, ginamit ng alkalde at ng mga konsyahal ang kanilang posisyon para kunin at gamitin ang kanyang 9.5 hectares na lupa na malinaw manong paglabag sa Section 16 ng Local Government Code at Section 3 ng Republic Act 3019 o kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Paano po? Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan naman sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Miyamoto Musashi, isa pong Japanese philosopher. Ang sabi niya, control your anger. If you have anger towards others, they control you. Maganda umaga, Pilipinas!